Hello mga mare! Welcome to my mini vlog! Magandang araw mga mare. Ito na yung araw na pinakahihintay ko, yung makapagpakabit na rin kami ng TV console para dito sa aming munting dream house. Alam niyo naman yan, isa din talaga to sa mga bukang bibig ko noon since nung ginagawa pa nga lang tong bahay namin. Halos ilang buwan na rin nga ang nakalipas simula nung matapos gawin tong bahay namin at ngayon pa nga lang kami makakapagpakabit nito. Inuna muna kasi namin yung mga bagay na mas importante, yung matapos muna namin yung pagpapagawa ng bahay nila mama dahil eto naman nga pwedeng sa susunod na lang. Akala lang kasi namin mga mare, medyo matagal-tagal pa yung hihintayin uli namin, yung bubunuin uli namin bago makapagpakabit nito, pero iba talaga kapag ka ang ama na ang kumilos. Bago pala ang araw na to, mga 3 weeks before, pumunta na dito tong installer para sukatan tong part na paglalagyan ng TV console. Bigay lang ako sa kanila ng sample design, then sa shop na lang nila to in-assemble, tapos pagkarating nila dito ngayon, ayan at buo na, kaya ikakabit na lang nila. Aluminum and glass nga pala yung material nitong ipapakabit namin, mag-i-invest na lang din naman tayo, kaya doon na tayo sa pangmatagalan na talaga. So ayan at naipwesto na nila dyan yung cabinet sa baba, tsaka dito sa gilid, pati na rin yung frame ng whiteboard para sa TV. Yan, pagkatapos niya, next naman nila kinabit is etong mga glass door dito sa may cabinet sa gilid. And after naman yan, unti-unti na rin nilang kinabitan ng whiteboard tong frame na kinabit nila kanina. Gumamit sila ng sealant para maidikit tong whiteboard dito sa frame. Then after naman nila maidikit yan, nilalagyan pa rin nila ng reveal. Siyempre, dito pa rin kami nagpa-install sa trusted installer na namin. Dito pa rin sa Brian Steel Aluminum Works. Tingnan nyo naman tong may-ari, talaga namang napaka-hands-on na talagang nakabantay siya hanggang sa matapos yung ginagawa. Yung unang pinagawa namin sa kanila mga mare is yung sliding window tsaka yung awning window dun sa may dirty kitchen namin at sobrang satisfied talaga ako sa trabaho nila. Kaya sa kanila na lang din ako nagpagawa ng glass partition namin dito sa sala, nung dresser ni ate, tsaka nung glass nung dining table namin. Then ngayon naman nga is etong TV console, kaya sobrang importante din talaga na pulido at maganda yung trabaho nyo para babalik-balikan talaga kayo ng mga customer nyo. Ayun at naikabit na rin pala nila dyan yung PVC fluted panel dun sa gilid, then last naman nila kinabit tong whiteboard dito sa pinakaharap. So konting fluted panel lang talaga yung pinalagay ko dyan sa gilid mga mare para hindi naman siya magmukhang OA na masyado at mas gusto ko rin talaga yung ganyan, yung parang accent lang siya dyan. Sabi, parang kailan lang talaga yung nagdi-DIY lang ako para mapaganda yung bahay namin dati sa Maynila, yung nagdidikit ako ng wallpaper sa dingding, sa pinto, kung saan-saan para lang mapaganda yung bahay namin doon. Sobrang nakakatawa lang din kasi talaga isipin at balik-balikan yung mga DIY days ko noon mga mare at sa totoo lang, doon din talaga ako nag-umpisang mangarap na balang araw ay magkakaroon din kami ng mas magandang bahay. Habang bino-voice over ko to mga mare, grabe, hindi ko na rin talaga napigilang maiyak. Ano, gusto nyo ba mapanood yung video? Ayun at meron din pala silang dinikit dyan sa mga gilid para mas malinis tingnan. Then ganito naman yung itsura niya sa likod, napakalinis pa rin ang pagkakagawa. At ito din nga ang dahilan kung bakit ganitong design yung pinagawa ko para matakpan din nga tong fuse box dito sa may gilid. Kaya pinush na rin talaga namin magpakabit na ng TV console para mas malinis ngang tingnan. At ito na nga ang before mga mare, then ito naman ang after. At bago ka rin nga pala makalimutan, etong ibabaw nga pala ng cabinet sa baba, nilagyan pa rin nila yan ng makapal na glass. And ganito naman yung itsura ng cabinet dito sa baba, meron siyang 2 layers dyan, napaka-spacious at ang dami pa rin talaga mailalagay dito. So ayun at dyan ko na nilagay yung mga laruan ng batang maliit, then naka-soft close na rin nga pala itong mga pintuan niya. Ito namang cabinet dito sa gilid mga mare, meron na rin yung glass cover at meron din siyang ilaw sa bawat layer. Then ganito naman yung itsura ng pinto na nilagay nila dito sa may fuse box, easy access pa rin naman siya para just in case nga may emergency, mabilis pa rin siya mabubuksan. Parang bet na bet ko talaga yung naging outcome nitong TV console namin mga mare at kung bet nyo rin magpagawa ng ganito, PM na lang kayo dyan sa installer namin. Bali kulang papalito ng ilaw dito sa may whiteboard at nagkamali daw sila ng kulay ng ilaw na nabili. Kaya to follow na lang daw yun mga mare. O siya, ayun lang na lang din muna ang aking pinaka-latest update sa inyo. See you again sa next vlog. Good night na muna at ayun lang muna ulit for today.